Purihin ang Panginoon. Wala raw pong kakaba-kaba, pero kung ihipuin niyo po ako ngayon para akong binabad sa yelo. Morning po, mga kapatid. Kamusta po ang bawat isa? Handa na po ba tayong makinig ng salita ng ating Panginoon? Kahit tayo po sa umaga na to, walang aircon. Aircon lang po meron tayo. Yan. So tayo po muna ay mag-focus sa salita ng ating Panginoon kahit tayo po ay naiinitan sa umagang ito. So, sabi nga po ni Pastor ay dapat nung katapusan pa po ng June ako mag-preach. Pero hindi niloob ni Lord, kaya ngayon lang po akong umaga nakaharap sa inyo. So, challenge accepted. So, basahin na po natin ang ating text sa umagang ito sa Psalm 85, chapter 1 to 13. Basahin ko po muna sa Tagalog para mas mainam po natin at manamnam po natin ang maigi. So, sabi po dito, meron po itong segment title na Hangin upang ibangon muli ang Israel. Ikaw po, O Yahweh, naging magpagbigay sa iyong lupain. Pinasagana mo't muling pinaunlad ang bansang Israel. Yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay. Pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Ang taglay mong puot sa ginawa nila iyon ang inalis. Tinalikdan mo na ang iyong nilimot at nilimot ang iyong matinding galit. Panbalikin mo kami, Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ang wakasan. Ang pagkagalit mo at puot sa amin wala bang hangganan? Di na ba lulubag? Di ba matatapos ang galit mong iyan? Ibagon mo kami, sana ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay pupurihin na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa. Kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa aking lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang katapatan at pag-ibig ay magkadadaop palad. Ang kapayapaan, ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa, sadyang maghahari itong katapatan. Mula sa itaas, maghahari naman itong katarungan. Gagawin maunlad ng Diyos na si Yahweh itong ating buhay, ang mga halaman sa ating lupain bubungang mainam. Last verse po. Ang katarungan ay mauuna sa kanyang daraanan. Kanyang mga yapak magiging bakas sa kanilang susundan. So maraming salamat po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon sa umaga na to. Ang topic po natin na tatalakayin ay After Failure and Chastening, What's Next? So yun po yung magiging topic natin sa umagang ito. So alam naman po natin na ang chastening ay pagpaparusa ng Panginoon sa mga anak niya na hindi sumusunod sa Kanya. So this psalm na binasa natin ay written by the son of Korah. They were a group of Levites assigned by God to be gatekeepers in His tabernacles and to lead the chorus in worshiping God through song. So parang sila po yung mga worshiper. Sila po yung parang music team sa tabernacle ng ating Panginoon. So,
This psalm din daw po ay written after the Jewish people turned to their land following their 70 years of captivity in Babylon. So naging bilanggo po sila, nabihag sila ng 70 years. So imagine po yon 70 years ang tagal. Dahil po sa kanilang disobedience to God. So this psalms na binasa natin is prayer for God's favor, forgiveness, and restoration of the nation. So ito daw po ay recall ng restoration of Israel. Sabi po, meron pong isang quote dito na sinulat po ni George H. Morrison, "The victorious Christian life is a series of new beginning." So pag sinabi pong new series, a series of new beginning, so ito daw po yung continuous process of our spiritual growth. So yung araw-araw na pumumuhay natin, ay yun po yung process ng ating spiritual growth and transformation. It involves ongoing repentance, submission to God's word. So it is a sin to disobey God and fall. But it also a sin to stay fallen. So sinabi po na kasalanan na po ang tayo ay hindi sumunod sa ating Panginoon at tayo po ay mahulog sa mga kasalanan. Pero mas lalong kasalanan na tayo po ay nagpapatuloy sa mga kasalanang ito. Amen po? Kaya we must always make a new beginning sa ating buhay. So meron po tayong question na sasagutin sa umaga na to. Ayan po, what are the 3 instructions that we can follow after times of failure and chastening? So ano po yung mga dapat daw nating gawin na instruction para after po ng dinanas nating kabiguan at pagpaparusa ng ating Panginoon, una daw po ay give thanks to the Lord. So mababasa po yan sa chapter 1 to 3. So binasa na po natin yan kanina. Yung verses 1 to 3 na yon ay yun daw po yung prayer ng mga Israelite, gratitude for divine favor and seeking renewed blessing and restoration from God. Kasi time after time, nagpadala ang Panginoon, nagpadala siya ng mga prophets para tayo ay warningan dahil patuloy po yung ating mga kasamaan. Pero wala pong nakinig. So hindi po nakinig. Kaya sabi po dito sa 2 Chronicles chapter 36 verse 15 to 16. The Lord, the God of their fathers, sent word to them through his messengers again and again, because he had pity on his people and on his dwelling place. So sinabi po diyan talaga na dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, from time to time ay nagpapadala siya, may mga ginagamit siya upang tayo ay warningan na wag nating gawin yan, na hindi yan kalooban ng Diyos, pero hindi tayo nakikinig. Pero kinutya pa niya yung mga mensahero na yon, yung mga prophets na yon, kinutya nila, hinamak, at tinuya. Kaya asahan natin yung galit ng ating Panginoon sa atin kapag tayo ay nagdi-disobey sa kalooban ng ating Panginoon. So God protected the people as they made the long journey homes. So God forgave their sins and gave them a new beginnings. And for this day, thank the Lord. So yan po yung kabutihan ng Panginoon sa kanila, na bagamat sila ay mga nagkasala, gumawa sila ng mga masasama, sila ay pinatawad pa rin ng ating Panginoon at binigyan pa rin sila ng new beginnings
or mga second chances, ganon. Kaya when we turn back to God, kapag tayo po ay nanumbalik sa ating Panginoon, nagsisi sa ating mga kasalanan, ay tayo po ay makakapanumbalik sa Kanya at i-restore niya po tayo. Once na tayo ay nagrepent at nag-confess ng ating mga kasalanan sa ating Panginoon. Dahil sabi po sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. So yan po. At talagang utos po yan ng ating Panginoon na dapat tayo po ay magsisi at manumbalik sa ating Panginoon. So sa ating pong second instruction na dapat po nating i-follow after times of failure and chastening. Ang pangalawa po ay ask God for a renewed life. So makikita po yan sa chapter 4 and chapter 4 to verses 4 to 7. So sabi po diyan, restore us again, O God. So talagang ito pong verses 4 to 7 ay it describe a prayer of restoration and revival, acknowledging past sin and seeking God's favor. So ito pong verses 4 to 7 ay restoration and revival. Prayer po to ng mga Israelites para po sa kanilang panunumbalik ng init sa ating Panginoon. Sabi po dyan, restore us again, O God, our Savior, and put away your displeasure toward us. Will you angry with us forever? Will you prolong your anger through all generations? Will you not revive us again, that your people may rejoice in you? Show your unfailing love, O Lord, and grant us your salvation. So, yan po, malinaw dyan sa verses na yan na yan po talaga ay panalangin na tayo po ay i-restore ng ating Panginoon. Tayo po ay manumbalik sa kanyang presensya. Dahil renewed life is our spiritual renewal. Transformation, hope, and restoration through faith and God's grace. Transformed by the renewing of the character and relationship with God. So yun po yung sinasabi na once tayo po ay na-renewed o na-revive yung ating spiritual, ay po tayo ng renewed mind and renewed character and relationship with God. So meron din pong isang quote na naman na isinulat na sabi po dyan, what we need in the government is not change of men, but change in men. So, sabi po dyan na ito daw po ay dapat nagfo-focus po tayo sa reforming ng individuals within the government rather than simply replacing them with new individuals. So, sinasabi po dito na dapat po tayo ay nagpo-focus sa pagbabago ng bawat individuals, hindi po sa pagpapalit ng new individuals. So dito po ay, di ba parang sa government po natin ay kahit po magpalit tayo ng presidente buwan-buwan, kahit po magpalit tayo ng mga officials buwan-buwan, kapag hindi po sila renewed mind o hindi po sila nagbago, yung pananaw nila, yung isipan nila, yung perspective nila sa buhay. So, baliwala po yun. Kahit kailangan po talaga ang palitan natin ay ang ating karakter o yung ating perspective sa ating. Kasi kapag sila po ay kahit palitan natin sila buwan-buwan at hindi po nagkakatugma o hindi po
sila katapat sa kanilang tungkulin, mananatili o tuloy-tuloy po yung magiging problema natin. Wala pong magiging pagbabago. Kaya ang kailangan po talaga is ma-renew yung individual. Yung sarili po natin ang kailangan nating magbago. So parang sa ano din po yan, pwede po nating i-relate yan sa husband and wife. Di ba po? Kapag kahit tayo po ay maghanap ng 2 o 3 asawa, kung tayo po sa sarili natin ay may problema, so hindi natin sila ang tawag doon, mapagtitiisan o hindi natin sila magiging bago yung pananaw natin, siguro magkamali lang yung asawa mo, nagkamali lang siya ng simpleng bagay, siguro papalitan mo siya, di ba? So dapat talaga ay yung ating isipan tsaka yung ating pananaw na naka-align sa turo ng ating Panginoon. So pwede rin po yan ma-relate sa ating church. Yung pong mga kapatiran natin na wala pong renewed life ay parang ano po yan, magiging tipaklong po yan. Yung parang kahit pa ganun-ganun siya patalon-talon siya ng church. Kahit makasampung church siya, kapag hindi po nagbago yung inward attitude niya, malaki po ang magiging problema. Amen po? So kailangan po talaga, napakahalaga po ng ating renewed life, yung revival. So napaka-importante din po nun. So kasi wala naman po tayong makikitang perfect na kapatiran, wala po tayong makikitang perfect na church. Wala rin po tayong makikitang perfect na asawa. 'Di ba, kapatid? So dapat yung inward attitude natin ang mabago. So sabi po diyan na the psalmist emphasizes the need for a return of a right relationship with God after a period of sin and its consequences. So, gusto ba natin na magpatuloy yung galit ng ating Panginoon sa atin? Tanong po yun. Do you want to continue in God's anger or wrath? Di ba po? No. So, always ask God to renew our life and our mind. Sabi po sa Acts 3, chapter 3, verse 19, repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. So, napakalinaw po dyan talaga na repent at tayo po ay manumbalik sa ating Panginoon. Para po every time tayo ay magko-confess, so magkakaroon po tayo lagi ng new mind, new attitude. It is possible for us na maranasan ng revival. Possible po ba yon? Amen. Yes po yon. Ang sagot po doon, yes. Pero ito pong revival only for the people who accepted the Lord Jesus Christ. Amen po. So magaganap lang po ang revival dun po sa mga tao na totoong tumanggap sa ating Panginoon at nagkaroon po siya ng personal encounter with God. We cannot manufacture revival. God alone can do the revival. Amen po, naniniwala po ba kayo dito? Na only God can penetrate on our revival. Dahil dapat po tayong maniwala, so alam naman po ng karamihan to na ang pagbabago o ang revival ay trabaho yan ng Holy Spirit. Amen po. Meron po kasi isang kanta na sabi doon na gusto kong bumait pero di ko magawa. Dahil sa totoo lang po, katotohanan talaga, na hindi po natin kayang baguhin ang ating sarili. Amen po? Iyan po ay trabaho ng Holy Spirit
trabaho po yan ng ating Panginoon. Kahit po anong gusto, kahit anong gawin natin na gusto nating bumait, gusto nating magpatuloy pa, pero pag hindi niya po tayo binigyan ng renewed life o yung personal relationship sa ating Panginoon, hindi po tayo magkakaroon ng revival. Amen po? So yan po talaga ay trabaho ng ating Panginoon. Because a revival is sovereign move of God. Among a spiritual ready people. Amen po? So lahat po tayo, we need revival. I need revival. And everyone needs revival. So, we need something refreshed and some things restored. So, yan po talaga yung lagi nating mimithiin, lagi po nating ipapanalangin sa ating Panginoon, na lagi niya po tayong bigyan ng renewed mind and renewed life. Kasi, parang araw-araw po ay tayo po ay nakikipaglaban sa buhay. Amen po? Araw-araw meron tayong mga pagsubok, araw-araw may kinakaharap tayong mga problema, pero dapat ay alam natin kung paano yan haharapin. Dahil kapag tayo ay tunay na tumanggap na sa ating Panginoon, lahat po ng problemang yan ay iisipin natin na kaya yan ni Lord. Tutulungan ako ni Lord sa mga problema na yan. Amen? At ang pangatlo po nating instruction ay, last but not the least, instruction that we can follow after times of failure and chastening. Yan po ay listen for God's message. So sabi po sa verses 8 to 13, I will listen to what God the Lord will say. He promised peace to His people, His saints, but let them not return to folly. Surely His salvation is near those who fear Him, that His glory may dwell in our land. So sinabi po dito na kapag tayo po ay nakinig sa mga mensahe ng ating Panginoon, tayo po raw ay magkakamit ng peace, joy, and righteousness. And sinabi po dyan na itong mga verses na to, itong verses 8 to 13, ito daw po ay verses that message of assurance. So may assurance po tayo. May assurance po ang bawat isa na kapag tayo daw po ay nakinig ng salita ng ating Panginoon, tayo po daw ay magkakaroon ng righteousness in peace in our life. Amen po? So, God and His people were now reconciled and He was speaking peace to them. So, ang mga tao daw ay pag tayo ay nanumbalik na sa ating Panginoon, so mararamdaman natin sa puso natin yung pagmamahal ng ating Panginoon at magkakaroon tayo ng peace of mind. Amen po? Dahil tayo po mga tao, the task of our God's people is to fear God and glorify Him. So tayo pong mga tao ay dapat po ay meron tayong takot sa ating Panginoon. Para po hindi tayo patuloy na namumuhay sa kasalanan at para po hindi tayo patuloy na nagkakasala at hindi po tayo nagpapatuloy sa paggawa ng hindi po kalooban ng ating Panginoon sa ating buhay. Dahil tayo daw po ay dapat, lagi nating iisipin na tayo ay dapat mag-glorify natin ng ating Panginoon. Amen po? Dahil sinabi din po dyan sa binasa natin na kapag tayo daw po ay nagpatuloy na paglakad sa ating Panginoon, yan po, sinabi po kanina na magkakaroon po tayo ng righteousness and peace. So yan po yung sinasabi kanina na
na assurance dito po sa major points na binasa natin, yung last instruction ng ating Panginoon. At lagi pong sinasabi na lagi po nating paniwalaan ang pangako ng ating Panginoon. Tayo po ay hindi dapat sa sarili natin nagtitiwala. Kailangan po magtiwala tayo sa mga pangako ng ating Panginoon sa atin. So, sabi po sa Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future." So yan, di ba? Napakagandang pangako po ng ating Panginoon na sa atin po na kapag tayo daw po ay alam po talaga ng Panginoon ang mga plano niya sa ating buhay. So ano po ba yung mga promises na ibinigay dyan sa verses 8 to 13. So kapag tayo daw po ay nakinig sa mga salita ng ating Panginoon, tayo po ay sumunod sa kanyang utos, tayo raw po ay magkakaroon ng peace, salvation, goodness from Him, hope, His glory in the land, His love and faithfulness, and the last is righteousness. So yung pong mga yan na binanggit na yan ay pangako po yan ng ating Panginoon na makakamtan po natin once na tayo po ay nagtiwala sa Kanya. At nakinig po tayo sa kanyang mga mensahe na gusto niyang iparating sa atin. So sa atin pong summary, mabilis po ba? Sa atin pong summary na tinalakay, the instruction that we can follow after time and failure of chastening. So una po yan ay, give thanks to the Lord because God forgave sin and always gave us a new beginning. Amen po? Always ask God for a renewed life. Always tayo po ay mag-repent at mag-confess po ng mga kasalanan natin sa ating Panginoon para po tayo ay magkaroon ng transformation life. So magkaroon po tayo ng revival. At last po ay listen to God's message and obey it. Trust the promises of God in the Bible and not our feelings. So, para po sa ating proposition, una po ay be thankful in whatever circumstances we have. So, sabi po dyan na lahat po tayo ay may kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang dinadanas na problema. So, lahat po tayo ay may mga pangyayari sa buhay na hindi maganda. Amen po? Pero, dapat po tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Dahil sa kabila ng mga dinaranas natin ngayon, ay isipin po natin yung mga pangako niya. At isipin po natin yon ay positive. Di ba po, sabi nga na kahit tayo ay punong-puno ng problema, isipin pa rin natin yung positive side. Isipin pa rin natin yung kabutihan ng ating Panginoon. Na kahit tayo ay may dinaranas na, isipin pa rin natin yung kabutihan ng Panginoon. Isipin pa rin natin na alam ng Diyos yung mga pinagdadaanan natin. Dahil di ba nga sabi, hindi niya ibibigay ang mga bagay na hindi natin kaya. So, kaya tayo dumadanas ng ganyan dahil kaya ng Panginoon yan. Kaya natin yan, kaya yung binigay sa atin. At may solusyon na ang Diyos sa mga problemang yan. Amen? Kaya, wag natin ko-questionin ng Panginoon na, Lord, bakit naman pinaranas mo sa akin to? Bakit dinadanas ko yung mga ganitong problema? Wag na wag po natin yan, wag na wag po natin ko-questionan ng ating Panginoon. Dahil He has a plan and purpose sa ating buhay.
Basta magtiwala lang po tayo sa Kanya. Amen? So, lagi po tayong be thankful. Ano man po yung mga pinagdadaanan natin, lagi po tayong magpapasalamat sa ating Panginoon. At kasi sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 8, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Jesus Christ. So, hindi ko po alam kung ano po ang pinagdadaanan ng bawat isa dito, kung ano po yung mga sitwasyon nyo, pero alam po yan ng ating Panginoon. Hindi po yan naililihim, hindi po yan lingid sa kaalaman ng ating Panginoon. Kaya basta tayo lang po ay magtiwala sa kakayanan at kapangyarihan ng ating Panginoon, tayo po ay mapagtatagumpayan natin yung ating mga pagsubok. Pangalawa po ay always ask God for a renewed life. So, ang pagbabago po ng tao, our transformation, our revival, ay hindi po yan nangyayari overnight. Hindi po yan nangyayari, halimbawa, nag-pray po tayo kay Lord, baguhin mo po ako. So hindi po yan agad-agad na ibibigay ng ating Panginoon. Iyan po ay nasa mahabang proseso. May proseso po ang Panginoon sa pagbabago po ng bawat tao. Maaaring meron pa siyang gustong ipahayag sa iyo, meron pa siyang gustong ipakita sa iyo na meron pa siyang ipakita sa iyo na mga pagsubok ng buhay. So doon natin malalaman, doon din natin matetest kung tayo po ay binago na ng ating Panginoon. So it's a long process. So kailangan po talaga natin yung power of prayer. So napakahalaga po ng prayer para po tayo ay magkaroon ng transformation. Always pray to God to open our hearts, our mind, and make us new by changing the way we think. So, always, sabi nga po, always pray to God. So, lagi po tayong manalangin sa ating Panginoon na lagi po niyang buksan ang ating mga isip, ang ating mga puso para po sa mga kinakaharap natin sa buhay ay magkaroon po tayo ng transformation life. Dahil sabi nga po kanina, di ba, hindi po natin kayang baguhin ang ating sarili. So, dapat po tayo na nandito o everyone ay, so I encourage everyone to be a prayer warrior of everyone para po sa ating transformation. So, mahalaga din po yung ating mga prayer partner para din po tayo ay magkaroon ng transformation, di ba? So dito din po papasok yung ating mandate sa ating Panginoon na yung pong make disciples. So yun po dito din papasok yung pong pagdi-disciple, yung quad po. So napakahalaga po yun nung paggugrupo-grupo natin na yon para sa paggugrupo po natin na yon ay doon po natin maihahayag yung ating mga problema at magkapanalangin kayo sa bawat isa. So sabi po kasi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if anyone in Christ, he is a new creation, the old has gone, the new has come. So yan po, once na tinanggap po natin ang ating Panginoon, ay meron na po tayo po ay bago ng nilalang, kumbaga. So, hindi na po tayo yung dating tayo, kasi binago na tayo ng ating Panginoon, so, maaaring, bago na tayo, wala na yung dati nating pag-uugali, wala na yung mga kasamaan natin, so, dito tayo,
dito na tayo magbabago. Dito na magbabago yung buhay natin. Maaaring dati tayo ay mga chismosa, no? Ngayon ay hindi na. So maaaring tayo ay may mga bisyo pa. Siguro ngayon wala na kasi tayo ay new creation na. So lahat po ng mga masasamang gawa natin ay mawawala na po yan. Tatalikdan na po natin yan once na alam na po natin ang totoo. And last ay listen to God's word and obey it. So hindi lang dito po sinasabi ay hindi lang po dapat tayo ay makinig. Napaka-importante rin po na tayo ay sumusunod sa utos ng ating Panginoon. Dedicating our time and effort to pray and reading scripture. So diyan po ay dapat consistent po tayo sa pagbabasa po ng Bible, sa pagpe-pray po natin, sa mga devotion natin every morning. And even sa evening, yung pakikinig ng OPM. Kasi napakahalaga po nitong mga ito dahil ito po yung magpapalago sa atin spiritually. Dito po tayo makakakuha ng mga kalakasan, dito po tayo makakakuha ng mga sinasabi po na spiritual gem na talaga namang tatatak sa isip mo, tatatak sa puso mo, na sa araw-araw mong pamumuhay ay parang yun yung magiging strength mo sa araw-araw na pakikipaglaban sa buhay. So ang pakikinig ng salita ng Diyos ay hindi sapat upang tayo ay magkaroon ng transformation. Napakahalaga po na tayo ay sumusunod din. Yung mga naririnig natin, nababasa natin, ay sinusunod natin, isinasabuhay natin. Dapat din natin itong ipinapamuhay at nakikita sa buhay natin araw-araw. Dapat po na tayo ay maging modelo dahil tayo po ay mga Christian, mga believers of Christ. So dapat iba po tayo sa mga unbelievers. At ito po ay napaka-importante, yung pakikinig at pagsunod sa ating Panginoon. Bakit po? Dahil tayo po ay magkakaroon ng spiritual growth. Dahil lang obedience daw po ay nagkakaroon tayo ng deeper relationship sa ating Panginoon at nagkakaroon tayo ng spiritual maturity. Amen po? At pangalawa ay mahalaga rin po ang tayo ay nakikinig sa utos ng ating Panginoon at ito ay sinusunod natin dahil meron tayong blessings and reward na marireceive. Amen po? Kapag tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon, magkakaroon po tayo ng mga blessings and reward. At ang pangatlo po ay, ito din po ay nagpapakita ng pag-ibig natin sa ating Panginoon. Di ba? Kapag tayo po ay sinusunod po natin ang ating Panginoon, at ito po daw isinasabuhay natin, ito po ay pagpapakita na mahal natin ang ating Panginoon. Amen po? At tayo po ay, ipinapakita rin dito yung willingness natin na sumunod sa bawat command ng ating Panginoon, sa bawat utos niya, yung mga gusto niyang mangyari sa buhay natin. And ang pang-apat po ay fulfills God's purpose. So ito daw po ay, kapag tayo daw po ay sumusunod sa ating Panginoon, ay ina-align po natin yung ating sarili sa mga will and purpose ng ating Panginoon na gusto niyang mangyari sa buhay natin. Amen po? So, yan lamang po ngayong umaga. Sana po ay meron kayong natutunan na pulot. Bago po ako magtapos, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Yes, Lord. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan sa umaga na to. Tunay nga po na napakabuti mo at nakapakinig na naman po kami ng inyong banal na salita. Napakinggan po namin, Panginoon, ang mga gusto mo pong
iparating sa amin na inyong mga mensahe. Salamat din po, Panginoon, at ginamit mo po ang inyong lingkod, ginamit mo pong instrumento sa umaga na to upang maghayag po ng inyong banal na salita. Maraming salamat din po sa mga kapatid namin na nandito, na nakinig sa umagang ito. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng malinaw na isip, malinaw na pananaw, upang sila po ay patuloy na makasunod sa inyong pamantayan, Panginoon. Lord, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga blessings na patuloy mo pong pinagkakaloob. Even ang mga dinaranas po namin sa umaga na to, Panginoon, bagamat sa tingin namin ay hindi maganda, pero alam namin, Panginoon, na you have a plan and purpose sa buhay po namin. Lagi mo pong ibigay sa amin ang revival, Panginoon. Bigyan niyo po kami lagi ng renewed life. Alisin mo po ang mga lahat ng hindi kalooban, hindi niyo po kalooban, Panginoon. Lagi niyo pong ipaalala sa amin na sa amin pong pagtitiwala sa iyo, sa amin pong pagsunod. Lagi pong kayong may nakahandang mga blessings at reward na para po sa amin. Maraming salamat po sa mga mensahe mo na araw-araw niyo pong ipinapaalala sa amin, na araw-araw pong nagpapalakas ng aming espiritual. At ito rin po ang ginagamit mo upang kami po ay magkaroon ng renewed life, Panginoon. Dahil hindi namin kaya ito, Panginoon. Sa iyo lamang kami nagtitiwala. Tunay nga na hindi namin kaya ito kung hindi mo po kami sasamahan. Hindi po namin kayang baguhin ang aming mga sarili, Panginoon. Kaya sa iyo lamang kami nagtitiwala. Ikaw lang ang may kakayanan na magbago ng puso at isip ng bawat isa. Salamat po sa mga mensahe na ipinahayag mo sa aming umaga. Nawa ito pong mga mensahe na ito ay maisabuhay namin, makita, Panginoon, sa aming pamumuhay. Maraming salamat po sa mga pagsubok ng buhay na ginagamit mo, Panginoon. Patuloy mo po kaming bigyan ng strength, patuloy niyo po kaming bigyan ng malinaw na isip, malinaw na pananaw, Panginoon, upang kami po ay makalakad sa inyong katotohanan, sa inyo pong pamantayan, Panginoon. Kami po ay makaabot. Bagamat wala pong perpekto sa amin, ay makikita mo po, Panginoon, ang desire ng aming puso. Makikita mo po, Panginoon, ang desire ng bawat isa na magpatuloy sa iyo, magpagamit sa iyo, Panginoon. Kayo na po ang bahala, Panginoon, sa umaga na to. Nawa ay sa aming pag-alis sa lugar na to, Panginoon, ay daladala namin ang inyong pagpapala. Daladala namin ang inyong biyaya sa bawat isa sa amin. Sa inyo po kami lubos na nagtitiwala, Panginoon. Wala po kaming kakayanan. Hindi po namin magagawa ang lahat kung hindi niyo po kami sasamahan. Maraming salamat po, Panginoon. Kulang po ang salitang salamat sa mga kabutihan na ginagawa mo po sa amin. Maraming salamat po, unang-una sa kaligtasan na ipinagkaloob niyo po sa amin. Sa peace of mind, sa righteousness na pinadanas mo po sa amin, Panginoon. Kayo na po ang bahala, Panginoon. Sa inyo na po namin pinagkakatiwala ang lahat. Ito po ang amin samot panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen.